Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Title: Problem Solved. General De Leon nagpakawala ng patama sa Gatchalian Black. Nagbigay ng reaction si retired General Orlando De Leon kasunod ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at ang pagbuo ng bagong majority block sa Senado. Sa isang social media post, nagbitiw si De Leon ng pahayag na iniuugnay ang ilan sa pagbabago ng liderato sa kapulungan. Ito ang kanyang post. Wala nang threat sa Senate kasi yung mga threat nakaupo na. Problem solved. Galing mo, matibag. Di ba? Grabing mga threat na sinasabi nung hindi pa bumaliktad yung ika-13. Hindi ka pwedeng pumasok. Meron pa bang threat? Wala na, kasi ang mga threat nakaupo na. Ang galing talaga ng diskarte nila, no? But then, hindi nila maluloko ang taong bayan. Basa tayo ng mga comments, ano? Victor Yemet, sino dito nasasabik sa 2028? Ana Kausing, correct, you said it right, sir. They can do all they want to do now. Jocelyn Berosil, nadali nyo po, sir. Threat disappeared like magic when Gatchalian became the Senate President. Nadali mo, sir. Natumbok mo. Ang galing maggawa ng post itong si General De Leon. Very short, concise yung mga post niya. Kailang tama, bullseye na bullseye. Mastermind by you know who. Totoo, wala nang threat kasi lumipat na si Judas Villanueva. Hawak na nila ulit ang beat. Wala na ring mag-walk out. Galing talaga ng mga Gatchalian Black. But anyway, normal na yan sa Senado. Papalit-palit talaga ang liderato. Hindi natin alam, baka bukas makalawa meron ding babaliktad galing sa Gatchalian Black papunta sa Cayetano Black. We never know, di ba? Ano bang purpose na gustong-gusto nilang makuha ang liderato ng Senado? Number one is yung flood control investigation. So ngayon, wala na, tigil na ang flood control. Nagsalita na si BRC Chairman Erwin Tulfo, mag-move on na daw dahil marami pa namang ibang katiwalian maliban sa flood control. Ang mga Brave 18 Marines pinatawag na daw at hindi naman sumipot. Kaya marami na siyang palusot ngayon na hindi tawagin ang Brave 18 Marines. Kaya as of now, wala na tayong asa na Brave 18 Marines na Blue Ribbon Committee hearing. Kung magpapatawag man si Erwin Tulfo, ano na lang, pakitang tao na lang yan. So, mission accomplished nila yung i-stop ang flood control investigation. Kailan? Hanggang kailan? Sa 2028, aasahan natin maitutuloy yan pag nakaupo na si President Inday Sara. Kaya may araw din ang mayan. Tinatawag nitong Brave 18 natin na mga sinungaling daw. Sige lang, kung sinungaling, dada daw sila ng dada. Wala namang ebidensya. Nako, rumesbak si Attorney Baligod kay Erwin Tulfo na tatlong klase ng ebidensya, sabi ni Attorney Baligod. Testimonial evidence, documentary evidence, and
object of evidence. Ang hinahanap ni Tulfo is documentary. Magpakita daw ng picture itong mga Brave 18 na tinatanggap ni Tulfo yung maleta niya. Paliwanag ni Attorney Baligod is ang pinakamalakas na klase ng ebidensya is testimonial. Yung tao na nakakita sa pangyayari at pinanumpaan niya na totoo yung sinasabi niya. So yun ang testimonial evidence na iprepresent ng mga Brave Marines. Ayaw nilang pakinggan. Kung sinasabing sinungaling, hindi dapat i-cross-examine nila. Ayaw naman nilang i-cross-examine. Kaya sige lang, may araw din ng mayan. Pera natin yan. Ito, si Senator Marcoleta, siya talaga ang naglalakas loob na ituloy yan. Dahil dyan sa kanyang pag-exert ng effort na maimbestigan, makukulong na. Nakakalungkot po ang posibleng mangyari kay Marcoleta, Senator Marcoleta. Ako naniniwala ko na anytime from now, lalabas na ang warrant of arrest niya para makulong. Kasi aside sa ma-stop ang flood control investigation, ang next objective nila is impeachment ni VP Sara. Gusto nilang kontrolahin ang naratibo. Gusto nilang kontrolahin ang paglabas ng ebidensya. Gusto nilang kontrolahin ang mga testigong magsasalita. Kaya gustong-gusto nila makuha ang majority at ngayon nakuha na nila. Batang tanong, kaya ba nilang i-convict si VP Sara? Diyan sila nagkakamali. Kasi 13 lang sila. Ang kailangang numero is 16. Kahit ibaba pa ng 15, ibaba pa ng 14, kulang na kulang pa rin sila. Kasi sa siyam na minority ngayon, wala nang babaliktad yan. Rock solid na yan. Kaya good luck sa Marcos Jr. Administration, Gatchalian Black. Sana magtagumpay kayo na makonvict si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo, ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na nga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
Salamat sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.